A Day in My Life as a Content Creator at Age of 16. Charis, 30 ka na huy. Eto nga pala yung ikalimang araw namin sa Quezon Province. Sulit na sulit, 'di ba? 5 days nga kaming napasarap dito sa Quezon at parang ayaw ko nang umuwi, Charis. Ang sarap kasi ng buhay dito, literal na makakapagpahinga ka. Nung umuwi nga kami dito, saka ko lang na kumpleto yung tulog ko na 8 hours. Nakakaloka, 'di ba? Sa Quezon City, hirap ko yang magawa kasi puro nga ako edit. Dito sa Quezon Province nga ay walang signal sa bahay ang mga SIM card namin. Wala din kaming wifi kaya wala talaga kaming magagawa kundi matulog na lang pagtapos namin kumain ng hapunan. Pero hindi na pala dito uobra yung pag-asa probinsya. Kahit wala kang pera, mabubuhay ka. Ay naku te, kahit saan ka magpunta, kailangan ng pera. Wag na tayong maglokohan dito, Charis. Mabubuhay ka naman talaga dito sa probinsya kung marunong kang magtanim. Yun ay kung may lupa kang tataniman. Hindi naman lahat ng nasa probinsya ay may malawak na lupain. Lupa sa kuko meron, Charis. Saka kung hindi ka maselan sa mga pagkain, kumakain ka ba ng mga lupa, ganyan, kahoy? Hala hindi, bakit naman kahoy yung kakainin mo? Ano ka, anay? So bago pa nga mapunta itong usapan na to kung saan saan, ay magkwekwento muna tayo ng very light. Dumalaw nga muna kami sa aming tatay. Tinanggalan ko nga muna ng mga damo-damo. Halatangang ang tagal ko bago dumalaw dahil tinubuan na nga ito ng kung ano-ano. Wala bang pera dito tay na tumutubo? Baka naman. Charis, bali puntod nga pala ni Lola ito, ang tatay ni nanay. Pinagsama na nga lang sila, isinama na lang dito yung mga buto-buto ng tatay ko. Para nga magkasama na silang mag-ina. Kada umuwi nga ako dito sa Quezon, dinadalaw ko talaga si father. At baka ako naman ang dalawin. Pero kahit nga dinadalaw ko na siya kapag umuwi ako dito sa Quezon, palagi ko talaga siyang napapanaginipan. Nag-start yun nung nagbuntis ako sa panganay ko at nagtuloy-tuloy na talaga yun hanggang sa maging 3 na nga yung anak ko. Diba sobrang nawiwirdohan na nga ako dahil sa isang linggo, 4 na beses ko siyang napapanaginipan, minsan 3 araw pa na sunod-sunod. Minsan gigising na lang ako na humahagulhol tapos babaguhin ko yung pesto ko para makatulog na ulit ako at hindi naman naginip. Pero ayun pa rin yung panaginip ko, bumabalik lang, may karugtong pa pala, nagkomersyal lang, Diyos ko. Kaya magigising na naman ako ng umiiyak, kaya ang ginagawa ko hindi na ako natutulog dahil nga pabalik-balik lang naman yung panaginip ko. Palagi nga ako nagtatanong sa isip ko na bakit ganun? Bakit palagi ko na lang siyang napapanaginipan sa isang linggo, 3 beses, 4 na beses? Bakit yung nanay ko, tinanong ko, sabi ko, kung nananaginip ba siya ng tungkol sa tatay ko, sabi niya hindi daw kahit isang beses. 16 years nang patay yung tatay ko pero never pa siyang nanaginip ng tungkol sa tatay ko. Pero ako talaga, as in, simula nung nagbuntis ako sa panganay ko hanggang sa naging 3 na tong anak ko, natigil lang talaga yung panaginip ko nung hinubad ko nga yung singsing na binigay sa akin ng tatay ko nung nabubuhay pa siya. Imagine 17 years kung suot yun, walang hubad-hubad. Kasi naa-adjust yun. Pwede mo siyang liitan, pwede mo siyang lakihan. Kaya kahit tumaba, pumayat ako, kasyang-kasya pa rin yun sa akin. Kahit nga nanganganak ako, suot ko pa yun eh. Sobrang weird, di ba? Pero hindi ko alam kung ako lang ba yung nakakaranas ng ganito. Hindi ako mapaniwalain sa mga ganyan-ganyan. Pero sa akin nangyari na parang ang tagal mo nang patay pero palagi ka pa rin nasa panaginip ko. Tapos nung tinanggal ko yung singsing na bigay mo sa akin nung nabubuhay ka pa, biglang hindi na ako nananaginip talaga ng tungkol sa kanya.